Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan, Kibuloy series. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Sinasabit po sinasabit ni Apollo Kibuloy ang may-ari ng kaluluwa ng mga buang. Isinasabit po ni Kibuloy itong si Buyingying. Ayan ang pag-uusapan natin. Matindi si Kibuloy, ano? Pumapalag talaga sa DOJ. O ngayon, Romeres back po itong si Kibuloy sa kanyang mga statement dahil alam niya nga po may malawakang manhunt na dito kay Kibaliw, di ba? So ngayon, itong si Kibaliw, sinasabit niya si Buyingying. Ayan na nga ba ang sinasabi ko no? Ayan na nga ba? Ano ba yung parang secret deal din, ano? Mala Duterte, Xi Jinping na secret deal ito. Ayon dito kay Kibuloy-Loy, sapagkat siya gipit na ngayon, alam nyo, ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit, ano? Nagbubuking po unti-unti ng kanyang mga nalalaman, di ba? Ewan natin kung totoo o hindi. Pero ang binabanggit po dito, ni Kibuloy, mga kabunyog, mga kababayan, may usapan daw sila ni Buyingying Remulla na DOJ Secretary tungkol sa kanyang mga kaso. Tignan nyo na, kahudas talaga, no? Parehong hudas, di ba? Ngayon, ganito po, ganito. Ito yung mga panahong sila'y best friend. Ayan ang sinasabi ko Ito yung panahong mag-best friend pa ang mga Duterte at mga Marcos. Sila yung tinatawag na unitives. So ito yung mga panahong okay pa sila. Itong mga politikong ito na si Kibuloy ay malapit pa, si Duterte ay close pa sa mga Marcos, di ba? Ngayon, ang isa sa talagang matinding binukingking ni Kibaliw ay itong sinasabi niya na yun daw mga kaso niya ayon kay Buyingying Remulla na DOJ Secretary, sabi, yun naman daw ay dismissible. May usapan palang ganon. Kaya lang, ang sinasabi ni Kibuloy-Loy, sabi daw ni Boying, hindi muna i-dismiss yung mga kaso. Bagamat dismissible. Ibig sabihin, pwedeng i-dismiss anytime. Pero sabi daw ni Buyingying, wag mo lang i-dismiss ang mga kaso na yan dahil yan daw ang gagamitin ng gobyerno para hindi ma-extradite si Kibuloy-Loy sa United States. Pag nag-request po ng extradition ang korte ng United States. Kasi alam naman natin, alam ng buong mundo, wanted si Kibuloy-Loy sa US, sa California, no? Indicted po siya dyan, no? Indicted siya. Meron siyang indictment dyan sa grand jury sa California. Matindi po yung grand jury, no? Jury system po yan, no? Iba po kasi ang justice system doon sa California. Jury system. Mga madaming mga Amerikano ang huhusga sa isang kaso. Ano? Ganun po yun. Ngayon, ang sinasabi ni Boying, ang sinasabi ni Kibuloy, hindi i-dismiss ang kanyang mga kaso para protektahan siya sa United States. Kumbaga, may gagamitin na dahilan. Talaga nga naman ang mga sindikato talaga, ang galawan, ano? Para kung sakali na magre-request ng extradition ng US, ay magkakaroon ng dahilan ang DOJ para hindi arestuhin or i-extradite si Kibuloy. Hindi iproseso ang kanyang extradition. So, dito makikita ninyo dito makikita nyo agad kung gaano kasindikato. Hindi lamang pala itong mga Duterte, kahit itong Marcos administration. At nangyayari ang lahat ng ito. Itong kanilang away-away na ito na talagang nag-boboljaka na. Hindi dahil sa interes ng bayan, o hindi dahil sa katarungan na gusto nating makamit tayo sa bunyog, kundi ang mga motibo dito politika na wala tayong pakialam kasi alam natin napakabulok na ng politika sa Pilipinas. Kaya lamang
dahil nag-aaway ang Marcos Duterte, nagkakabulgaran ng baho. At nagkataon lang din na mas maraming baho na pinalilitaw ngayon at lumilitaw sa panig ng mga Duterte at ni Kibuloy. O, di ba? O, ngayon, ano ang ating punto rito? Mabigat yung akusasyon ni Kibaliw eh. Whether it's true or not, bulok pa rin ang sistema. Talaga naman tayo. Tayo naman ano na tayo no? Sa paniniwala natin, ay talagang naniniwala tayo sa biktima ni Kibuloy. Hindi ba mga kabunyog, mga kababayan? So walang question doon. Rapist, manyakol, si Kibuloy. Ha? Yung sinasabi pa na nagsusupply ng barel, gun runner, ayon sa mga biktima niya. Yung panloloko ni Kibuloy, yung panggaganto niya, yung paggamit niya ng kanyang impluensya sa mga politiko. Lahat po yun, mga kabunyog, mga kababayan, ay tayo naniniwala sa biktima. Ngayon, sa isang banda, dito nabubuking na nung sila pala magbe-best friend pa, plano talaga nilang lutuin ang kaso ni Kibuloy. Niluluto ni Boyingying, niluluto ng Marcos administration ang kaso ni Kibuloy. Wala rin silang pakialam sa biktima. Kaya lang, nagkataon, nagkaaway-away na sila sa politika, nagkalaglaga na. Di ba? So, ano man yung mga deal nila ng mga pangsindikatong deal, pansindikatong deal, nilaglag na nila yan. Wala na yan. Yan po yung inaangal ni Kibuloy. O, nakita nyo ha? Kaya, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Kung nanggaling kay Kibuloy yan, lalo niyang ibinabaon ang kanya sarili. Ganyan sila kasindikato. Binabastos ang mga proseso ng batas. Binabastos ang proseso ng hustisya. Dahil ang plano nila Boying, nila Kibuloy, ayon kay Kibuloy ito, hindi i-dismiss ang kaso para maluto nila yung kaso dito at maging proteksyon ni Kibuloy na may dahilan sila na hindi iproseso ang extradition case ni Kibuloy sa Amerika. Yung pagiging sindikato nila nabuwag na. Ngayon, ang ibig sabihin niyan talaga, nung panahon magkakaibigan sila, mamanipulahin nila ang sistema ng hustisya. Dahil talagang nakahanda si Kibuloy, ang Marcos administration, protektahan si Kibuloy. Kaya lang, nagkabolja na, sinabihan na si Marcos ng adik ni Duterte, tinanggal na si Gloria sa pwesto, kasi inaahas ni Gloria yung upuan ni Romualdez, nag-away na si Inday Takaw at si Tambaloslos, so nagkabolja na. So diyan nyo nakikita, mga kabunyog, mga kababayan, kung paano mag-operate ang mga sindikatong trapo. Ngayon, ang tanong dyan, ganito. Bakit hindi yan sagutin ni Boying Rimulya? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Dapat sagutin ito ni Boying kung hindi ito totoo. Pero sa tingin ko sa tingin ko po, mukhang sa punto na to, mukhang totoo ang sinasabi ni Kibuloy. Dahil hindi niya yan sasabihin nang hindi yan nangyari. Ibig sabihin, sa sinabi ni Kibuloy na yan, lalo niya lang pong ibinabaon ang sarili niya. Lalo nilang ibinabaon ang sarili nila sa putik. Pero this time, ang iniisip ni Kibuloy, hindi na lang siya ang lulubog sa kumunoy ng kahihiyan, kundi idadamay niya si Boyingying. In the end, idadamay niya ang buong administrasyon ni The Junior. Na ito palang kaso ni Kibuloy, nung sila ay magbe-best friend, meron silang sabwatan. Naliliwanag na sa ating lahat, mga kabunyog, mga kababayan ko. Kung hindi talaga nag-away si Marcos at si Duterte, kung hindi nag-away yan, at yan ay unitives pa rin, lahat ng mga ito, baka bunyog na lang at yung totoong oposisyon ang lumalaban para ipakulong si Kibuloy.
Ha? Ganun po yun. Kumbaga, nung magkakasama sila, protektado ang bawat isa. Protektado si Inday sa kanyang confidential fund. Sige, gastusin mo yan. 11 days. Walang bookingan yun. Oh, si Kibuloy, tuloy-tuloy ang operasyon ng kanyang sindikatong kulto. Si Duterte, protektado sa ICC. Si Marcos, tuloy-tuloy ang lamyerda sa iba't ibang bansa. Magkakakampi, okay ang lahat. Ang mga mambabatas, siging nakaw sa pork barrel, tuloy-tuloy, magkakakampi sila. Polong Duterte, mapa Marcos, mapa Duterte. Na mga politiko. Ngayon, nagboljakan, nag-away, nagbulgaran ng baho. Kaya ang tingin natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, talagang sinasabit ni Kibuloy si Buyingying. Dapat sagutin mo yan, Buyingying. Tayo nga, talagang nabuking na sila, yung sindikato nila. Anyway, baka ano na rin yan, ide-deny ni Boying yan, pero itutuluyan niya na itong si Kibuloy. Kasi sinasabi nila na talagang may manhunt na po kay Kibuloy para arrestuin. At wala na to, kahiyaan na to di ba? Kumbaga, nagkabolja ka na. Hindi na pwede nilang ibalik yung pagkakaibigan ng Marcos at Duterte. Nabulgar na ang kani-kanilang mga baho. Di ba? So, ganun lang. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.